Hello po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon, tayo ay nagising na naman sa umagang ito. At syempre, bago po tayo patuloy ng ating araw, tayo po muna ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang ating devotion po ngayon ay pinamagatang Late Arrivals Are Welcome. So, ang ating verse po ay mula sa Matthew chapter 20 verse 14. Ang sabi po, "Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you." Amen. So, basahin po natin yung sa ating Our Daily Bread. Sabi po ng author, "One night, when I visited a nursing home, a resident named Tom slipped out quietly from his room, hoping to catch me to chat. After we talked a while, he asked, 'Won't God be insulted if I became a Christian this late in life?' Tom's question wasn't a surprise. As a chaplain, I only hear it in varying forms from the elderly, from those who struggle with addictions, from former prisoners. They think they have a legitimate reason to believe it's too late for them to know God or to be used by Him. Tom and I spent time exploring scripture for people who, because of their past, could have thought it was too late for them to know God. But Rahab, a prostitute in Joshua 2:12 to 14 and Hebrews 11:31, and Zacchaeus, a tax collector in Luke 19 verses 1 to 8, chose faith in God despite their past. So basahin po natin yun. Yung about kay Rahab sa Joshua chapter 2 verses 12 to 14. Sabi po dito ni Rahab, "Now then," ang kausap niya yung mga spy na Israelite, po. "Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death." Tas ang sagot ng mga spy, "Our lives for your lives," the men assured her. "If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land." And next po na verse about kay Rahab ay sa Hebrews 11:31. Ang sabi po dito, "By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient." So, ayun po si Rahab po, ang past niya, siya po ay prostitute, pero hindi niya po inisip na it's too late for her to know God, po. So, nagkaroon po siya ng faith sa ating Diyos. And next na example po nila is si Zacchaeus, the tax collector in Luke chapter 19. Luke chapter 19 verses 1 to 8. Mahaba-haba ito, pero basahin po natin yung sa verse 8 and 9. Sabi po ni dito, "But Zacchaeus stood up and said to the Lord, 'Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount.' And Jesus said to him," sa verse 9, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." So buong buhay niya si Zacchaeus po isang tax collector. At pag tax collector nga po noon ay sobrang madadaya. Pero hindi po yun, hindi niya po inisip na parang too late na sa kanya na lumapit sa Diyos. Nung tinawag siya ni Jesus, nagmamadali siyang bumaba at pinapasok si Jesus sa kanyang bahay. And yun din yung na-example kanina, si Rahab na prostitute siya, pero hindi yun naging hadlang para lumapit siya sa Panginoon. So they chose faith in God despite their past. We also looked at Jesus' parable of workers in the vineyard in Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Matthew chapter 20 verses 1 to 16. Ito po yung itong parable na ito, kasi mahaba yung verse, na lang natin na may landowner na nag-hire siya ng workers para sa kanyang ubasan. So yung mga maagang dumating ay ang usapan nila ay 1 denarius ang bayad. So merong mga maagang dumating na morning, so mula umaga nagtatrabaho na sila, and then merong mga na-hire ng mga 3 hours later, or hanggang meron pang na-hire ng 5 in the afternoon. And then nung gabi na, yun nga po yung nabasa natin sa verse 14, nung after ng trabaho nila, nagbigay ng bayad ang landowner
tumupad naman siya sa usapan, tigwa 1 denarius. Tapos, yung pinakahuli na 5 p.m. na, let's say, 5 p.m. na nag-join, before 1 hour before matapos yung work, 1 denarius din ang binayad niya. So nagreklamo yung mga nauna na nagiging unfair daw siya. So ang sabi ng landowner, hindi ako nagiging unfair kasi pumayag kayo na magtrabaho sa 1 denarius. Ngayon, ah yung sa nabasa nga natin sa Matthew 20:14 na take your pay and go. Sabi niya, I want to give the one who was hired the last time as I gave you. So, ibig sabihin niyan? Kung ano yung binayad yun sa mga nauna, yun din ang gusto niyang ibayad sa mga nahuli. Sabi pa nga niya, don't I have the right to do what I want with my money? Or are you envious that because I'm generous? So, doon sa context po na I want to give this last man the same as to you, ibig sabihin, pantay-pantay po tayo sa paningin ng Diyos. Nauna man tayong dumating or nahuli man tayong dumating, huli man tayong tumanggap sa Kanya, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Po? So, basahin ulit natin dito sa ating devotion. We looked at Jesus' parable of workers in the vineyard in Matthew 21-16. The earlier the hire, the more labor they were able to give to the vineyard owner. But those hired later discovered they had equal value in the owner's eyes and would be rewarded equally. The vineyard owner chose to be gracious to them all. No matter our past or present, God longs to show us His grace and brings us into a relationship with Him. Amen. So, hindi po, yun po yung laging nagiging parang kaisipan ng karamihan. Kaya po, nag-aalanganin tayo na lumapit sa Panginoon. Minsan inisip natin, masyado na akong maraming nagawang kasalanan, masyado na akong maraming nagawang kalokohan. Parang huli na yung lahat para lumapit pa ako sa Diyos. Or pakiramdam ko, hindi na ako patatawarin ng Diyos kasi ang dami ko na nagawang kasalanan. Hindi po. Laging open ang Panginoon. Yung mga nauna, purihin ng Panginoon sa kanilang buhay kasi marami silang matatrabaho dun sa ubasan ng Panginoon. Pero, hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng sumunod or parang ma-intimidate ka na ay sila maaga silang naging Christian, ako hindi. Hindi po ganun ang gracious po ang Diyos sa ating lahat. So kung binigyan sila yung mga nauna ay binigyan ng buhay na walang hanggan, yung mga bata pa nakakilala na sa Panginoon, kahit may edad ka na, kahit matanda ka na, kahit maraming kalokohan na ginawa, bibigay pa rin sa iyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Katulad nga po dun sa parable ng sa workers in the vineyard. They had equal value in the owner's eyes and would be rewarded equally. So, sabi nga po dito, no matter our past or present, God longs to show us His grace and brings us into relationship with Him. Kahit po feeling natin huli na, di ba better late than never. So, mas matutuwa pa rin ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya kaysa totally na hindi tayo lumapit sa Kanya. It's never too late. Kahit nasa higaan ka na nasa bed of death, kumbaga, nag-aagaw buhay ka na, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, nanampalataya ka sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, pagsisihan mo yung mga kasalanan mo, manampalataya ka na Siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, at Siya ay nabuhay na muli, patatawarin po tayo ng Diyos. Yun lang naman yung hinihingi, kondisyon ng Panginoon sa atin. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan at manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, at tayo ay maliligtas. Wala pong sinabi ang Panginoon na kailangan below 20 years old, tinanggap mo na ang Panginoon, or kailangan 1,000 na kasalanan lang yung nagawa mo para may chance ka pang patawarin. Wala pong ganun. Walang limit ang grace ng ating Diyos. Walang requirements na galing sa atin. Kasi nga, kung magagaling sa atin yung requirements na kailangan nating tuparin, hindi po kaya sundin ng tao. Lagi pong mag-fail at mag-fail tayo. Kaya nga yung buhay na dapat ay ipinamuhay natin, yung kabanalan na dapat ay ginawa natin, ang Panginoong Jesus na po ang gumawa para sa atin. So, yung buhay na, pagka tayo na napalataya sa Panginoong Jesucristo, yung buhay na ipinamuhay niya, yun ang isusuot ng Diyos sa atin. Yun ang isusuot niya sa atin para pag umarap tayo sa Ama, yung righteousness ni Jesus Christ, yung buhay niya na walang kasalanan, yun ang makikita ng Ama. Hindi yung ating maruming buhay. Kaya, at ang pag-ibig po ng Diyos, wala pong kasalanan na hindi kayang i-cover ng pag-ibig ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-alala, wag po tayong matakot na
parang ang dami-dami ko nang ginawa. Parehas po tayo, maaga man nakakilala or late na nakakilala sa Panginoon. Parehas po tayo na maraming kasalanan. Kasi mula bata pa tayo, may minana na tayong kasalanan. At kahit hindi pa tayo conscious, may mga nagagawa na tayong kasalanan. Ano po? Yun na yung nature natin simula nung magkasala si Adan at si Eva. Kaya, it's okay. Ang hinihintay lang ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Yung sasabihin naman natin, pwede naman pala yun, di saka na lang ako lalapit sa Panginoon pag malapit na akong mamatay. Mag-enjoy muna ako sa kasalanan ngayon. Ang kaso, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Sigurado ka ba na aabot ka ng old age at maghihingalo ka sa higaan? Paano kung bigla paglabas mo, hindi natin kasi alam ang buhay, di ba? So habang tayo ay buhay pa, habang tayo ay humihinga pa, matanda ka man or bata, lumapit na tayo sa Panginoon. Ano po? Let us grab the opportunity habang tayo ay buhay pa. Kasi once na tayo ay namatay na, kahit ano pong padasal ng ating mga mahal sa buhay na makaakyat tayo sa langit, wala na. Kasi hindi naman nakabase sa kanila yung kaligtasan eh. Hindi naman nakabase kung gaano katindi ang panalangin nila. Ang pinagbabasehan po ng Panginoon kung tayo ba ay tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas at pinagsisihan ba natin yung ating mga kasalanan. Hindi naman pwedeng yung pamilya natin ang magsisi para sa ating kasalanan. So, wag po nating asahan na kahit ang dami nating ginawa ngayon, hindi natin tinanggap ng Panginoong Jesus. Makakapasok tayo sa langit pagka nagpadasal ang ating mga mahal sa buhay. Hindi po. Individual po ang kaligtasan. Hindi po nakabase sa dasal ng ibang tao. Amen? Malinaw po. So, tayo man po ay bata pa, lumapit na tayo sa Panginoon kasi hindi natin alam kung tatanda pa ba tayo, kung kailan tayo kukunin ng Diyos. At kung tayo naman sa mga sandaling ito ay matanda na, it's never too late. Ano po? So, wag po tayong matakot, wag tayong ma-intimidate na lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya sa Matthew 20:14, I wish to give this last man the same as to you. So, kung ano yung ibinigay niya doon sa mga naunang nakakilala, ganun din yung ibibigay niya doon sa mga nakulian na po. At to give your life to Christ now is to keep it forever. So, pag binigay mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus ngayon, bata ka man or matanda na, you can keep it forever. Ano po? Kasi nga pagka binigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng eternal life. So, ibig sabihin, hindi tayo mamamatay. Ano po? Mamamatay yung physical na katawan natin, pero yung ating espiritu, meron tayong eternal life, ano po, kasama ng ating Diyos. At yun yung ating ultimate goal. Hindi yung papakasaya ka dito sa lupa and then later on, spend mo yung eternal life sa impyerno. So, nawa po ay tayo po ay may natutunan sa araw na ito. At yun nga po yung ating paalala, the perfect time na lumapit sa Panginoon is always today. Ano po? Kasi hindi natin alam tomorrow kung dito pa tayo. So, nawa, kung meron pa pong mga nanonood na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, huwag po tayo mag-alangan na lumapit sa Kanya. Amen? Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, for your words. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, that it's never too late, Panginoon, na lumapit sa inyo. Hindi po kayo nagbabase sa aming edad or sa dami ng aming kasalanan na nagawa para tanggapin kami, Panginoon, sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, for your grace. Thank you for your mercy. And salamat sa aming Panginoong Jesus na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay upang ipahanda, Panginoon, ang aming place sa piling ninyo. Purihin ka, O Diyos, at nawa kung meron pa pong mga makakapanood ng video na ito or makikinig na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Kayo po ang kumilo sa kanilang mga puso, hipuin niyo po ang kanilang mga puso at buhay, Panginoon. At nawa someday ay makasama din po namin sila na nagpupuri sa inyo and eventually makasama namin sila sa inyong kaharian, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Ito pong aming samot-dalangin in Jesus' name. Amen. So, ayun po. God bless po mga kapatid. Ingat po tayo sa paghapon. Bye.